Hindi maganda umaga! Kahit hindi maganda yung gising natin sa araw-araw, dahil si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo sa Malacanang. Magandang araw pa rin sa ating lahat, sa mga kababayan natin, sa lahat ng mga nandito, sa mga nakikinig. Pakinggan nyo ang aking sasabihin. Ayaw ko pakinggan! Panglimang araw na po namin dito sa Supreme Court at handa kaming magpabalik-balik dito sa harap ng Supreme Court hanggat hindi naglabas ng desisyon ang Supreme Court ng TRO at ibasura, ipatigil itong illegal na putang ng impeachment na ginagawa laban kay Vice President Sara. Malinaw na ang ginagawa ng miyembro ng Malitagang ang mga demonyo na nakaupo sa Kongreso na kanilang purpose kung bakit ginagawa itong impeachment trial kay Vice President Sara upang gumawa ng isang paninira dahil alam nila na kapag maupo si Vice President Sara bilang Pangulo ng ating bansa, sigurado lahat silang putang ina nila ay magkakaroon. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na sila ng paraan para matigil ito. Pero hindi titigil ang sambayan ng Pilipino. Hindi titigil ang hakbang ng maisog sa paninindigan, sa panawagan dito sa harap ng Supreme Court na ibasura ang impeachment trial na ginagawa laban kay Vice President Sara. Nandito rin po tayo mga kababayan upang muli ipanawagan sa kataas-taas ang hukuman ng ating bansa na maglabas ng desisyon sa mga petition na ibinahin ng mga anak ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Itong mga writ of habeas corpus na isang taon na yun nakalipas, hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng desisyon ang Supreme Court. Ako naniniwala sa pagiging supremo ng Supreme Court. Hindi dapat kayo maging sunod-sunuran. Panindigan ng Supreme Court ang kanilang pagiging supremo, ang kanilang pinakamataas na hukuman ng ating bansa at hindi maging sunod-sunuran sa isang adik na presidente. Hindi dapat matatakot ang mga miyembro ng Supreme Court sa isang adik na presidente. Sayang naman kung bakit pinangalanan pang Supreme Court itong opisina na ito kung sila ay maging sunod-sunuran lamang at kung sila ay matatakot lamang sa mga oligarko, sa mga putang-inang politiko na nakaupo sa gobyerno. Panindigan nyo mga justices, ulitin ko, panindigan nyo mga justices ang pagiging supreme nyo, yung pagiging Supreme Court nyo. Hindi kayo dapat matakot sa mga oligarko, lalong hindi tayo dapat matakot sa isang bangag na si Bongbong Marcos. Napaka-inutil. Putang ina niya, mantayin mo, 5,000 ayuda lang, kailangan pa may mamatay. Dahil ang kanilang ginagawang patakaran, ayaw nila gawin sa online transaction. Dahil alam nila, kapag online transaction, hindi sila makakapagnakaw. Kaya ang ginawa nila, pinapila nila ang mga drivers, riders, mula madaling araw hanggang gabi. Umabot ng 13 hours to 14 hours. Para lang mabigay ang 5,000 ayuda, putang ina, may namatay pa. Kung hindi ba namang hinutil at panagan ng upang presidente, hindi ganito yung mangyayaring sistema sa ating bansa. Tingnan nyo yun nasa likod natin, yun nasa BGH. Dati mayroong 100 million dyan na nilalag ang opisina ng presidente para ang lahat na pupunta dyan ng mga may hirap na walang kakayanan na ipagamot ang kanilang sarili. Wala mahugot na sariling pera sa kanilang sariling pulsa ay magagamot. Ngayon hirap na dahil ang 100 million na dapat para sa may sakit ng mga Pilipino ay ibinunsa ng bangag na presidente. Hindi tayo titigil hanggat hindi tinanggal ang excise tax sa produktong langis at hanggat hindi tinanggal yung VAT. Kasi mantakin mo, kung 29% nga naman ang binabayaran natin sa bawat pagpapakarga natin ng produktong langis, napakalaking tipid yan para sa ating mahihirap. Kung hindi nila kayang ipagpapatuloy, natanggalin itong VAT kahit temporaryo lamang. Pero ano ang sabi ng bangag na presidente? Hindi nila kayang babaan ang presyo ng langis. Hindi nila kayang tanggalin itong value added tax dahil malaki daw yung mawala sa kaban ng bayan. Puta, mawawalang sa kaban ng kanilang mga bulsa. Tama nga naman ang sinasabi ng isang congressman. Hindi na tayo babayad ng pot dahil napupunta lang naman sa mga bulsa ng mga putang inang kongresista. So bakit pa tayo babayad kung ang
ng vote ay mapupunta pa sa ating pamilya. Kaya hindi kami titigil. Upang 5 araw, may pang-6, may pang-7, may pang-8, hanggat hindi nagsasalita ang Supreme Court, hanggat hindi naglabas ng desisyon ng Supreme Court sa mga nakabinding ng petisyon na ipinail ng mga anak ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, at hanggat hindi pinatigil ng Supreme Court ang illegal na pagbabayad impeach kay Vice President Sara, lalong-lalo na isang putang inang kriminal na kidnapper ang ginamit nilang testigo. Ngayon lang tayo makakita ng gobyerno na pinoprotektahan ang isang kriminal, na pinoprotektahan ang isang kidnapper, samantala yung mga ordinaryong Pilipino na nakikipaglaban, nagsasalita, nagpupulgar sa matinding korupsyon sa gobyernong bangat ni Bongbong Marcos ang ginigipit at pinapaaresto. Yan sa mga kababayan po natin na lahat ng mga pulis na nandito, mabuhay kayo, pero hindi dapat kayo sumusunod sa isang bangat na presidente. Mabuhay! Na ang mamamayang Pilipino papipilahin sa init ng tindi, ng init ng araw. Wala man lang silungan, wala man lang binibigay ng mga LGU ng tubig para na sa ganon ay pagpunta nila doon ay naginhawa naman. Ngayon ano sinasabi ng DSWD si Secretary Gatchalian? Parang utang na loob pa. Pinastil pa niya yung pangalan niya na kami ay nakikiramay at kinakailangan namin yung anak mo ay taga-aralin namin, sagot namin ang hospital, sagot namin ang pagpapalibig. Hindi yan ang kailangan ng taong bayan. Pag kinakailangan na expose mo ang pangalan mo na sa ganun meron kang nagawa, meron na nga nagbuwis ng buhay dahil dyan sa ayuda yan na binibigay. Nagmamalimos ang mga rider natin, nagmamalimos ang mga driver. Pagkatapos pagmamalaki mo, ang amo mo nandun sa aircon nung nakaraan na mahagi sa Maynila na 10 kilong bigas. Yang ba, makakatulong ba yan sa habang buhay na nararanasan ngayon ng gera ng kahirapan, gera ng kagutuman ang nararanasan namin ngayon? Kaya mga kapatid, hindi po tayo titigil dito sa harapan ng Korte Suprema. Ang hinihiling po natin, magdesisyon na po kayo kung Supreme Court, yung petition for habeas corpus. 1 taon na po si Tatay Digong, hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin naaksyonan. Ang kasabihan nga po, pagka ikaw ay kukuha ng political academy, justice delay, justice deny. Yan po ang madalas na ituro. Ayaw po namin ganon. Dahil naniniwala kami sa Supreme Court. Dahil kayo lamang po ang pag-asa namin. Yang gaan na yan, kami po ay nagpapasalamat. At ngayon ay nagkakaroon na ng hugis. Nagkakaroon na ng liwanag. Papaano ninakaw ng administrasyon ang pera ng taong bayan, lalong-lalo na sa PhilHealth. Pera na mga manggagawa, ipinapasole na 60 billion pesos. Asaan po ngayon? BBM, asaan yung 60 billion na pinapasole ng Supreme Court? Bakit ipinasok mo sa GAA itong 2026? Ibig sabihin, niluluto mo, ginigisa mo kami sa sarili namin mantika na ang magbabayad pa rin ay kami pa rin. Ang gusto namin, ilabas ninyo saan nadala, saan nyo dinala yung 60 billion at yung pera na Maharlika, nasaan na po yan ngayon? Lutang tayo lahat dahil ang ating presidente ay lutang.
Para po sa pagpapatuloy ng ating programa, tinatawagan po natin ang kabataan sa pamumuno ni Kasamang Park. Palakpakan po natin si Kasamang Park.